Kumusta po kayo mga kababayan? Kumusta ang buhay? Ikaw anya Mr. Maravillas ang kumusta? Kumusta yung kwento mong kalukuhan? Dito muna tayo po mga kababayan sa kwentong katatawanan. Joke time muna tayo po. Hindi yung no joke ni Sarah. Peligroso yung no joke ni Sarah. Kasi nagresulta po sa impeachment. Yun ang pag-usapan natin kasi parang nagbago na yung hangin. Nagbago yata yung isipan ni Chis Escudero. Sisimula na yata. Pero dito muna tayo, mga kababayan, sa joke time natin. Diyan na yan, Mr. Maravillas. Classroom setting na naman po tayo. Panahon uli ito ni mga kababayan ni Sarah sa DepEd. Panahon kasi ni Sarah sa DepEd, naging bright yung mga eskwela. Baka na Mr. Maravillas, baliktad. Ito yung kwento ng katatawanan. Pinatawag ng teacher yung tatay ng isang estudyante. Kasi laging bagsak sa mga examinations. So kailangan na yung intervention ng magulang. Sabi ng teacher po doon sa tatay, baka niya pwedeng i-monitor mo palagi yung pag-aaral ng anak mo kasi laging bagsak sa mga examinations. Pwede siyempre kinausap mga kababayan ng tatay yung anak. Sabi ng tatay sa kanyang anak, bakit niya bagsak ka na naman sa exam? Sagot ng anak, dahil po sa pag-absent tay. Di sabi ng tatay, absent ka ng itinuro yung leksyon? Sabi ni Juan, hindi po, absent kasi po yung katabi ko sa exam. Umabsent mga kababayan pala yung katabi sa exam. Alams na. Kaya bumagsak po siya sa pagsusulit. Absent yung katabi. Walang maisagot. Walang makopyahan yung bata. Nabatukan ng tatay yung anak niya. Pinatawag pa niya ako ng teacher mo kung bakit laging bagsak ka sa examination. Yun pala, hindi ka man nag-aaral. Nakadepend ka dun sa classmate mo kinukopya. Absent yung katabi, mga kababayan. Ayos yung ating kwento. Kwentong katatawanan. Ayos na ayos ada Mr. Maravillas. Pwede din kayo na mag-contribute ng inyong mga kwentong katatawanan. I-message lang po ninyo ako sa aking Facebook account, Dante Maravillas. Huwag ninyong ipopost dito sa comment section kasi siyempre mapabasa na ng mga nanonood. Pag nabasa ng mga nanonood, hindi na nakakatawa. Dapat hindi pa nabasa ng mga nanonood yung kwentong katatawanan. Ang Facebook page ko, Dante Maravillas. Message ninyo ako. Pag napili ko yung kwento ninyo, bigyan ko kayo ng load. Load sa cellphone, 200. Di ba? May kita kayo sa inyong contribution. Ngayon, before natin pag-usapan po yung impeachment, kasi may mga bagong developments, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel, Bullseye News on the Go. Kung hindi pa po kayo subscriber. Tapos, lagi ninyong i-share ang ating video po para marami po yung maabot natin at matuwa. Diba? Dito po, masaya dito mga kababayan sa ating programa. Kahit seryoso yung mga topics natin. Ito na, ibigay ko sa inyo itong kwento kasi biglang lumambot po si Chis Escudero. Pag nagkamali siya po,
Baka imbis na si Sara Duterte yung ma-impeach, baka siya yung ma-impeach. Imbis si Sara Duterte yung matanggal po bilang vice presidente at hindi na niya maging kalaban kung halimbawa tumakbo, plano din niyang tumakbo sa matas na posisyon, magiging kalaban niya mga kababayan. Kasi mabagal siyang gumalaw. Baka maunahan siya sa impeachment. Siya yung matanggal na Senate President. Ito po yung balita ngayon, latest na balita. Ngayon lang, 5:36 a.m. published ng Philippine Daily Inquirer. Escudero will ask peers if they want caucus on Sara trial. Nagmamatigas kasi po si Escudero, si Chis Escudero. Gusto niya after SONA. Kung after SONA po, baka hindi na siya po ang Senate President. Siyempre bago na yung komposisyon ng Senado. Tapos na yung eleksyon eh. Maganda din sana na after election. Pero wag naman pong after SONA. July pa yon. Anyway, yung mga legal experts, tulad din ng kanyang paniwala na itong impeachment trial will continue. Tatawid po sa 20th Congress. Ang importante po, yung impeachment trial masimula na. Kasi tama po yung mga argumento ng ating mga House prosecutors. At bawat araw na nadidelay mga kababayan ng impeachment trial, nandyan ang sword of Damocles. Nandun ang peligro, risk sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pinagbantaan ni Sara Duterte at ng kanyang pamilya. So ito ngayon mga kababayan ang development ng balita. Medyo lumambot na si Chis Escudero. So sabi niya kahapon, kakausapin niya yung mga senators on whether they wanted to hold a caucus during the legislative recess to discuss impeached Vice President Sara Duterte's looming trial as proposed by Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III. Pero sabi dito, but Senate President Chis Escudero said he disagreed with Pimentel's statement that the senators could start the trial proceedings as early as March by simply agreeing among ourselves to do so. Sabi po ni Escudero, this may bring our actions into question before the courts. Prudence, as they say, is the better part of valor. Ibig sabihin niya, mas maganda pa rin yung hindi minamadali, pinag-aaralang mabuti ang mga actions. Kasi prudence niya, sabi nila, is the better part of valor. Hindi pwedeng puro tapang. May punto naman po si May punto naman po si Chis Escudero. Hindi yung sugod lang ng sugod. Kailangan pinag-aralang mabuti. We exercise prudence sa mga ganitong mga sensitibong mga kaso, sensitibong mga bagay. Kasi nga po, di ba? Ang dahilan kung bakit na-impeach si Sara, sugod ng sugod kasi. Nasobrahan sa tapang at arrogance, mga kababayan. So yung tapang at arrogance, sugod ng sugod yung mga Duterte, ito ngayon, ang kanilang kinahinatnan, consequences ng hindi pag-iingat sa mga pananalita at sa mga actions nila bilang mga opisyal ng ating gobyerno. So, may punto naman po. Pero wag naman laygayin ng hanggang July. Di ba? Kalahating taon. Sobra naman yun. So, tama na konsultahin niya. Medyo lumambot mga kababayan si Chis Escudero ngayon. Kukonsultahin daw niya ang kanyang mga kasamang senador. So, mag-usap-usap na po kayo. Kasi po, ang duda ng iba, nakabakasyon kasi, di ba, recess? Yung mga hindi re-electionist senators, ang sabi, baka nakabook na sa mga foreign travels nila. Kinakantsawan nga po, mga kababayan ni political analyst Ronald Llamas, na baka si Chis Escudero, kaya ayaw gumalaw. May fashion event, yung kanyang asawang si Hart sa Paris, baka nakabook na doon. Pero mas importante pa ba ang ganyang mga personal na lakad kaysa mga kababayan yung mandato
sa kanila ng ating konstitusyon. Itong impeachment trial na isang trabaho na dapat tutukan nila, mga kababayan. Lalo pa ang sabi sa konstitusyon, forthwith, agad-agad. Yung mga lumalakas yung mga condemnation, clamor. Itong clamor, baka mauwi mga kababayan sa mas naaktibo pang pagalaw. Baka may mga street protest na, mag-rally na yung mga naiinis sa galawan ni Chis Escudero. Sugurin sila ng mga protesters dyan sa Senado para gisingin po ang natutulog na dugo ni Chis Escudero. Di ba? I-excited pa naman mga kababayan yung mga House prosecutors na masimula na ang trial para balatan. Gigil na po yung mga House prosecutors na balatan si Sara Duterte sa impeachment trial. Ayan more jeers from House. Two House leaders on Friday criticized Escudero for hesitating to convene the impeachment court and for justifying his stance by pointing to what he said was a lack of clamor to start Duterte's trial. Sabi po ni Ako Bicol Party List Representative and House Prosecutor Jill Bungalon at saka ni Deputy Majority Leader and Tingog Representative Jude Asidre, it was the Senate's constitutional duty niya na simulan agad-agad without delay ang trial. Whether there is clamor or not, the Constitution is clear that we have an obligation, duty to convene as the Senate sitting as the impeachment trial court, sabi po ni Bungalon, one of the 11 House prosecutors for Duterte's trial. Sabi naman po ni Jude Asidre that 240 congressmen who signed the impeachment complaint, nearly 80% of the House members, already represented a sizable number of population calling for Duterte's impeachment. I don't think it's fair to the democratic process to have to wait for certain mobilizations to be able to discern the will of the people. Tama po. May punto yung ating mga congressmen. Kaya simulan na ninyo. Kung hindi matapos ng 19th Congress, di pagpatuloy ng 20th Congress. Yun man talaga po yung mangyayari niyan. O ngayon, sabi pa dito sa balita ng Daily Tribune naman po, Sara seen at deep end with Supreme Court plea. Sabi po ni Manila Representative Joel Chua, isa sa member ng 11 House panel of prosecutors, Vice President Sara Duterte's legal effort niya to block the impending impeachment trial by seeking the Supreme Court's intervention reflects a deepening political crisis for her. Palalim ng anyang palalim ang krisis sa politika na kinasadlakan ni Sara Duterte. Sabi ni Chua, it was ironic how Duterte had brushed off her impeachment by saying that a lover's breakup was more painful, yet she was now exploring all avenues to block her trial. She was trying to tell us that it was nothing. But now, they seem to want to stop the impeachment. This kind of legal maneuvering by BP Sara's camp is just a demonstration that they are trying to do everything to obstruct it, sabi po or delayed it, sabi po ni Chua. Tama po yung ating mga basa sa mga aksyon po ng mga Duterte. Ang mga Duterte, pinagtatakpan yung kanilang mga kainaan sa pamamagitan ng pagrarally, pagbabrand sa kanilang grupo na maisog, na sila unbothered, at itong mga kasong ito, sisiw sa kanila. Pero ang totoo, mga kababayan, may paliwanag dyan sa psychology. Ang tawag niyan, mga kababayan, it's just a defense mechanism para hindi malata na natataranta na po sila. Sa totoo nga po, basa nila, mga kababayan, it is just a matter of time before na magiging ex-Vice President si Sara Duterte. Nag-backfire lahat yung kanilang mga plano. Ang plano nila, simula noong pagkaupo pa lang ng ating Pangulo, tanggalin po si President Bongbong Marcos through impeachment.
Yun ang plan B po. Na-discuss na natin ito nung mga nakaraang panahon. May plan A, may plan B sila. Kasi nga po, yung ambition po ni Sara, the original ambition po na sinasabi nila, wala silang pagnanasa sa presidency, tell that to the Marines. Simula't simula pa po, mga kababayan, may movement na siya na run Sara run. Kaya lang po, yung run Sara run hindi natuloy. Naging run away. Kasi nang mag-announce na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ito yung reading natin na napakalapit sa katotohanan based sa kanilang mga actions. Nang mag-announce na yung ating Pangulo, si BBM, na siya tatakbo, alam ni Sara na hindi siya mananalo. Kaya nag-file, mga kababayan, instead na presidente, nag-file for mayor. Siyempre naman po, yung Marcos, si Super Ate, na tumulong sa dating Pangulong Digong, kaya nanalo sa pagka-presidente, gusto niya na masigurado ang panalo. Kaya nangyari, pinanganak yung unit team. Kinausap si Sara na tumakbo bilang vice presidente na lang. Pumayag naman po. Bakit siya pumayag? Kasi alam niya, nag-file na mayor, imbes na vice president or presidente, na yun ang original objective nila. Run Sara run. Nakita nila kung lalaban si Sara for president, talo. Kasi yung botante po ng Duterte, Marcos supporters. Kaya nga nanalo si Digong dahil kay Amy Marcos po. Hindi man kilala yung mga Duterte. So despite the fact na presidente yung kanyang tatay, kasi si BBM nag-announce na tatakbong presidente at biglang humina yung ratings ni Sara na dati leading sa mga surveys. Kaya siya po tumakbo na lang, nag-file for mayor. With the intention, mga kababayan, na as vice president, kung maganda ang takbo ng samahan, diretso ang Marcos Duterte unit team. Pero kung hindi magkakasundo sa kung anong mga usapan, after na mag-unit team sila, comes the plan B, impeachment. I-impeach si BBM para si Sara as vice president take over po tulad ni GMA. Yun po, mga kababayan, yon. Kaya nangyari na nag-attempt po si the little girl na ikodita po si Martin Romualdez na siyang proteksyon ng ating Pangulo sa impeachment. Inaboking ni Martin yung masamang plano. Remember? Doon tinawag ni Sara si Martin na tambaloslos. Kasi nga po, naboking yung masamang plano. Biglang nag-resign si Sara sa partido, sa Lakas CMD. Doon nagsimula kasi sabi digdi sa Samo, natulag. Nabuking yung masamang plano, the plan B, na hindi na po patapusin. Itulad kay Erap, i-impeach kailang si Erap, nag-resign na lang po. Doon nagsimula yung drama. Yung lamat, lumaki ng lumaki. Ayaw tumigil ni Sara, hindi mapakali, na kahit siya DepEd Secretary pa, nagrarally na po, sumasama na sa rally, sumisilip-silip sa rally, ng intensyon, Marcos resign. Dinesignate niya nga yung sarili niya. Inappoint niya as designated survivor. And in fact, parte siya sa articles of impeachment. So lahat itong plano na iupo si Sara bilang presidente, nag-backfire po yung kanilang masamang plano sa kanila mismo. So malamang sa malamang, ang na-impeach na nga po, matanggal po bilang vice-presidente at ma-disqualify, perpetual disqualification from holding any public office si Sara. Yung intention nila na yung Pangulo matanggal, si Sara ang matatanggal. May kasabihan kasi yan po, ang nag-iisip ng sangkagitna o ang naghahangad ng sangkagitna, sansalop ang nawala. Old saying po yun. Matandang salawikain, nakalimutan siguro ng mga Duterte ang matandang salawikain na ang nagangad ng sangkagitna, sansalop ang nawala. Huwag kasing sakim, maghintay ng tamang panahon.
Ang term ng ating Pangulong Bongbong Marcos at saka ng Vice Presidente, 6 years. Inangad ninyo na iupo si Sara. Si Sara mismo nag-appoint ng kanyang sarili as designated survivor. Imagine that. Buhay na buhay pa ang ating Pangulo. Tapos, inakusa ninyong inakusa. Falsely. Bangag, pinagbantaan. O ito na ngayon mga kababayan. Nag-backfire lahat. Comes now the impeachment complaint. At pinag-usapan ngayon na dapat there is an increasing pressure to Escudero na dapat simula na po ang impeachment trial. O ngayon, doon sa final pong petisyon na sinasabi ng mga Duterte ni Sara na defective po yung impeachment complaints. Ito yung paliwanag po ni Chua. Sabi rito, Chua on the other hand countered that Duterte and her legal counsel, the Fortuna Narbasa in Salazar law firm, were wrong in interpreting the situation because the first 3 complaints anya were not referred to the Committee on Justice from which the initiation can only be triggered. Sabi ni Chua, maliwanag naman po anya sa aming rules. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official within a period of 1 year. Impeachment shall be initiated by the filing in subsequent referral to the Committee on Justice, he pointed out. Ibig sabihin, abang ni-receive po ng Secretary General ng House yung unang 3 impeachment complaint, hindi man yun ni-refer sa Committee on Justice. Hinold muna kasi pinag-aralan muna po. Kaya nga po, ang in-endorse ng majority, kasi minority congressmen yung nag-endorse ng 3, naunang 3. Ang in-endorse po ng majority ng mga members ng Congress for 240 na nga pala, o na 215. Yung 4th impeachment, nang unang nakapirma si Sandro Marcos. Talangan man niya, tatanong pa kayo kung bakit ako unang pumirma. Tatay ko niya, nanay ko, tapos tito ko, pinagbantaan ni Sara Duterte. Alangan man, hindi ako ang manguna. Tama. And sabi ni Chua, the 3 complaints niya were not referred to the committee, so it cannot be said that there had been an initiation. How could this apply to the 1-year ban? Sabi po ni Chua. Kaya sabi po ni Secretary Velasco, Duterte's issue with the delays in the first 3 complaints was moot since they were transmitted after the 4th complaint was forwarded to the Senate. Kaya sabi ni Chua, one thing is clear anya, they're trying to prevent the impeachment proceedings. It is also clear that they are afraid. Takot na niya. Hindi totoo yung unbothered. Takot na niya yung mga Duterte. And in fact, ngayon po, ang latest, magsasagawa po ng rally. Duterte to attend Mandawi City Indignation Rally. May rally na naman po yung Maisog. Organizers are expecting thousands to attend the Cebu People's Indignation Rally to protest the impeachment of Vice President Sara Duterte and the supposed massive corruption plaguing the country. Yung massive corruption pong sinasabi ninyo, unang-una, wala kayong moral authority, ascendancy to speak about corruption. Habang yung nagsasalita ng corruption, nagkukondina ng corruption na sinasabi ninyo, siya mismong akusado sa corruption. Kasama nga po yung corruption sa impeachment trial, sa impeachment complaints. Corruption, yung paggamit ng milyon-milyon na pondo ng confidential funds. O diba? Kaya wala kayong makumbinsi, kundi yung mga vloggers na lang ninyo. Yung nag-organize nitong, isa sa mga nag-organize nitong indignation rally, pinaila ng kaso po ni General Nick Torre, si Jun Abines. Dahil sa pagpakalat ng fake news, mamaya ibigay ko po sa inyo. Ito, hakbang ng Maisog Cebu members, Jun Abines and A.B. Hugalbot, Attorney Irene Caballes of Transparency, Accountability, Peace and Security, Cathy Maloya, former Director of the Office of Participatory Government, confirmed Duterte's attendance. Yan si Jun Abines po. Si Hugalbot po, kasama sa pinapasubpena ng Congress, ng TRICOM. Kasama sila sa tumakbo doon sa Supreme Court. Pinapatawag po ng Congress doon sa investigasyon laban sa pagpapakalat ng fake news.
Sabi dito, organizer said the rally is not a political event but they confirmed that a representative of jailed senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy and personalities aligned with the Partido Demokratiko Pilipino Laban have been invited. PDP Laban senatorial candidates Rodante Marcoleta and Victor Rodriguez will also be in the event. Laging baliktad po yung sinasabi nila. Hindi niya politika ito, pero may mga politiko at nag-initiate mismo mga suportador na mga politiko, supporters nila. Walang maniwala sa inyo. Poros baliktad yung mga sinasabi ninyo. Saan ka nakakitang hindi politika yung event? Pagkatapos, ang issue, yung impeachment mismo, political process, pamamaraan para tanggalin ang isang impeachable political official na si Sara. Si Sara, politiko. hindi man member ng Supreme Court. Kaya ito, politika. O ngayon, si Jun Abines po, yung isa sa mga organizers. Ito, may post, sabi niya, ayan o, my phone anya and personal computer was seized by PNP at midnight. CIDG Chief Torre filed a cyber libel case against me and was able to secure a search warrant to get my cell phone and PC. They did not allow me to close my bank accounts, GCash, and personal accounts. Iyan kasi pakalat ng fake news. O bakit po pinalan siya ni Nick Torre, General Torre po ng kaso? Cyber libel. Nagpakalat kasi po ng fake news na tinakbo sa ospital si General Nick Torre. Ito yung mga 2 weeks ago yata to. Pinakalat ni Jun Abines po. Ang hilig ninyo magpakalat ng fake news. O ngayon, hinahabol kayo. Isinigo daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kaya sakit niya? Mukhang malala. Padalan kaya siya ng Bulaklak, ng Malacanang? Imagine ang mga post yan. O baka KOJC. KOJC pa ang mauna. Mag-pray para sa kanya at magpadala ng Bulaklak. Ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa, di ba General Nicolas Torre? Ayan po ang post ni Jun Abines. Nakita po ni General Torre. Pinailan siya ng cyber libel na kaso. Ayan o. Sabi dito, yari na fake news na si Abines. Sana yung iba pa ding kasuhan na nang seryoso. O ito yung post ni General Nick Torre. Sabi ni General Nick Torre, the bagong Pilipinas way. Dear Mr. Jun Abines, actions have consequences. Ipinakalat mo na na-ospital ako. Nagdulot ito ng pag-alala at pagkabalisa sa pamilya at mga kaibigan ko. Ano ang naging aksyon ko? Sumandig ako sa batas. Naniniwala ako na mali man ang ginawa mo ay may karapatan kang humarap sa korte at mabigyan ng due process. A lot more than what your idol gave to people more innocent than you. Nag-apply ako ng search warrant para makuha ang mga phone at computer na ginamit mo sa katarantaduhang ginawa mo sa akin. Ngayon, iiyak-iyak ka sa social media. Actions have consequences, sir. At yung pagtarantado mo, ang consequence ngayon sa'yo ay pagkuha mo ng abogado. Reminder, bagong Pilipinas na po. Wala na pong patayan, pero kung salbahe ka, makukulong ka pa rin. Sabi naman ninyo, suppression ng inyong freedom of expression. Walang suppression ng freedom of expression sa pag-file ng kaso ng cyber libel. Kasi yung freedom of expression, hindi po absolute. At ang pagpakalat po ng fake news, hindi yan po parte ng freedom of expression.
Di ba? O ngayon, nasampulan kayo ni General Torre. At ang susunod niyan, hahabulin pa rin kayo, hindi sa kasong cyber libel, kundi doon sa subpena. Pag hindi pa kayo nagpakita, magiging puganti kayo tulad ni Attorney Harry Roque na naging wanted ng Kongreso dahil ayaw pumarap sa investigasyon ng Quadcom. Kayo naman ang Tricom sa issue ng fake news. Investigasyon ng Congress ng Tricom sa pagpapalaganap ng fake news. Kita na ninyo? Iyan kasi, arapin ninyo, tama si General Torre. May consequences sa mga aksyon. Kaya tayo po rito, strictly observe mga kababayan, yung ethical standard, broadcast code and ethical standard. Nakita ninyo yung mga topics natin dito? Lahat siya mga kababayan, kapanipaniwala, factual information. Pero yung mga bashers ko, binabaliktad nila. Ako daw, fake news daw ako. Paano maging fake news po? Na tayo mga kababayan, recognize ng Presidential Communications Office. May certificate po. Reliable po yung mga informations na atin pong disseminate dito po. Tama po mga kababayan? At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.